Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung kailan mahigit 1 linggo na lang bago magpasko at saka naman nawala ng tirahan ng ilang taga Metro Manila dahil sa magkakahiwalay na sunog. Iba yung pag-iingat ang bilin ng mga otoridad ngayong holiday season lalo't umabot na sa halos 500 ang naitatalang sunog. Nakatutok si Oscar Oida. Guys, bombero guys. Sa bundok yan, banda sa amin. Malakas na lagablab ng apoy at maitim na usok ang bumalot sa isang residential area sa barangay 128 Balotondo mag-aalas 9 ng umaga kanina. Pero dahil nasa tuktok ng burol ang pinakasentro ng apoy, hindi ito basta-basta maabot ng mga truck ng pamatay sunog. Walang bombero! Ang mga bumbero tuloy, kinailangan pang umakyat ng bundok para lang makapagbuga ng tubig. Yung pagpasok po natin, makita naman ninyo, makitid yung ating mga dinaanan. Then pagdating po dito, papanik muna kayo ng bundok. So malakas, and then malakas po ang hangin, malapit tayo sa dagat. Yun po yung medyo nagpahirap po sa atin. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, karamihan sa mga residente halos walang naisalbang gamit. Wala na. Abo na lang. Bakit? Saan ka galing? Nagpahilot pa ako ng pilay ko sa pa. Pagdating ko, wala na. Pasado alas 11 ng umaga nang maapula ang sunog na tumupok sa mahigit 10 bahay. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Pero problema nila ngayon, magpapasko, tapos wala na po bahay, wala pang pera. Kawawa naman po, saan mapupunta? sa Santa Cruz, Maynila naman, ground floor at second floor ng isang 5-story commercial building ang nasunog kaninang hating gabi. Agad din itong naapula. Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng Disyembre pero umabot na sa halos 500 ang sunog sa bansa ngayong taon. Base yan sa nakalat ng GMA Integrated News Research. Mas kakaunti man ang bilang na yan kumpara sa parehong panahon noong 2023. Pareho lang ang bilang ng mga namatay. May mga nasugatan din. Gaya ng BFP personnel na nagtamo ng minor injury habang rumeresponde sa pahirapang pag-apula sa nasusunog na condominium unit sa Barangay Ugong, Pasig City, mag-alas 8 kagabi. Kailangan po ng mas maraming responder kasi po ang involved sa atin is high-rise. Yung access po doon sa taas, medyo malayo po yun kasi 5th floor po, and then yung exit lang po yung pwede nating daanan. Nasunog din ang 2 bahay sa Barangay Kansilawan, Makati kagabi. Yung mag-ina ko natutulog na, ako nanonood ng TV. Tapos sabi ko parang may naamoy akong parang amoy sunog. Ngayon tiningnan ko yung saksakan ko para wala namang usok, pero pati kasi ang ilaw na namin, nanonood ako. Nakita ko lang sa anino nung liwanag ng TV, parang may usok. Sabi ko baka sa baba, sakto nga pagbukas ko ng pinto, malaki na yung apoy sa baba. Sinira ko po yung bintana. Ano lang po kasi yun, lagayan po yun ng aircon. Sinipa ko po. Sabay ganun, pero malakas ang usok. Sabi ko ayoko pang mamatay. Walang naisalbang gamit ang mga residente, pero ang mahalagaan nila, buo at ligtas ang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Matapos ang halos 15 taong pagkakakulong, makakabalik na sa Pilipinas ang pinangay na si Mary Jane Veloso na ikinulong at hinatulan ng bitay noon sa Indonesia. Sa Miyerkules siya makakauwi ayon sa isang mataas na opisyal ng Indonesia, kaya naman ang kanyang mga kaanak labis ang pasasalamat sa pinakamagandang pamasko para sa kanilang pamilya. Nakatutok si Joseph Moro. Okay, terima kasih Tuan Amalia. Bentar, Pak. Isang nakangiti at punong-puno ng pag-asa na Mary Jane Veloso na silayan ng publiko nang ilabas siya ng kulungan sa Yogyakarta Province, Indonesia kagabi. Dinala si Mary Jane ngayong araw sa isang detention facility sa Jakarta, Indonesia. Ayon sa ulat ng Agence France Press, sinabi ng Indonesian Acting Deputy for Immigration and Corrections Coordination madaling araw ng Miyerkules, December 18, ililipad si Mary Jane pauwi sa Pilipinas. Kinumpi naman rin ito ni DFA Undersecretary Ed De Vega.
Labis ang tuwa at excitement ng pamilya Veloso na pupunta dapat sa Indonesia nitong weekend para mabisita ang anak bago magpasko. Halikan namin, ipaghanda namin yung gusto niyang pagkain na yung adobong baboy. Hindi na ako marunong magtagalog. Yun ang kuwan ko, kaya pagkakausap po namin, Tagalog sa umpisa, pero mamaya iba na yung mga sinasabi. Hindi na kuwan, kaya maalala ho niya yun. Babaguhin na naman po niya yung salita niya. Halos 15 taong nakulong si Mary Jane sa Indonesia dahil sa mahigit 2 kilong illegal na droga na heroin na nakita sa kanyang bagahe noong April 2010. Matapos ang 6 na buwan, hinatulan siyang guilty at sinintensyahan ng bitay ng Indonesian District Court na pinagtibay ng kanilang Korte Suprema noong 2011. Pero hindi bumitiw ang pamilya Veloso kahit noong taong 2015 at nakapila na si Mary Jane sa firing squad. Nakaluhod siya na nakaganon siya langit dahil... Nakaposas, nakapiri. Bakit ayaw mo magpaposas? Gusto ko nakatingala ako sa langit dahil ako walang kasalanan. 2 seconds na lang tumawag si Widodo na si Mary Jane stop. Bago pumutok yung baril. Bago pumutok, nakalayo na si Mary Jane. Inapela ng mga administrasyong Aquino at Marcos ang kaso ni Mary Jane. Pero sa panunungkulan ni bagong Indonesian President Prabowo, nagdesisyon ang Indonesia na pakawala ng mga preso nilang dayuhan. Kaya hiniling ni President Marcos na isama sa review ang kaso ni Mary Jane. At noong nakaraang buwan, inanunsyo ng Pangulo ang pag-uwi sa Pilipinas ni Mary Jane. December 6, pumirma ang Indonesia at Pilipinas sa kasunduan ng pagpapauwi kay Mary Jane. Sa isang pahayag, pinapurihan ng DFA ang Pangulo sabay pasalamat sa Indonesia at sa ating Department of Justice para sa lahat ng ginawa nito para mapauwi si Mary Jane. Sabi ng National Union of People's Lawyers, nasa Pilipinas ng kapalaran ni Mary Jane. So kahit na legal yung kaso sa Indonesia, dahil nailipat na yung custody physical dito, yung political ay nasa Pilipinas. Umaasa ang pamilya Veloso na sa dulo ng kanilang halos 15 taon na pakikipaglaban para kay Mary Jane ay ang pagbuo ulit ng kanilang pamilya. Nag-request po kami din kay Yusek De Vega na kapag nakalapag na po si Mary Jane sa Pilipinas, kung saan man siya airport na dalhin, ay yung pamilya po ang unang makasalubong ni Mary Jane at mayakap nila. Ang mga anak ni Mary Jane, 1 taon at 6 na taon pa lamang nang mahuli ang ina noong 2010, kaya bilang sa daliri ang kanilang mga alaala. Kaya sa napipintong pag-uwi ng kanilang mama, babawiin raw nila ang mga taon na nawala sa kanila. Yayakapin ko po ng maigpit. Namiss ko po talaga ng sobra yung mama ko. Kaya po sana po bago po magpasko makalaya na po yung mama ko. Diretso na po agad sa bahay para po masayang Pasko at bagong taon namin. Mama, ito na po yung palagi natin pinagdadasal araw-araw na magkakasama-sama rin po tayo. Masaya po yung pagpasko pero iba po yung saya pagkabuo po. Sabi ng DOJ, ididiretso si Mary Jane sa Correctional Institute for Women kung saan siya mananatiling nakadetain. Pero hiling ng pamilya Veloso, mabigyan sana si Mary Jane ng executive clemency. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinasisilip ni Pangulong Bongbong Marcos ang dagdag pondo na inaprobahan ng Kongreso para sa DPWH. Sa gitna ng pagtapya sa mahigit 11 bilyong pisong budget naman ng Department of Education para sa taong 2025. Nagkomento rin ang Pangulo sa tinanggal na subsidy para sa PhilHealth. Yan ang aking tinutukan. Sa inaprobahang budget ng Bicameral Conference Committee na pinagsamang delegasyon ng Senado at Kamara, mahigit 11.5 billion pesos ang tinapya sa budget ng Department of Education. Pero ang hakbang na ito, hindi raw naayon sa direksyon ng kanyang administrasyon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya gusto niyang magawa ng paraan na maibalik ang halagang yan. I think it is contrary to all our policy directions. When we talk about the STEM development of our educational sector and then to the continuing development because yung nawala na 10 billion comes from the computerization item. So we're working on it to make sure that we will restore it. Hinihimay rin daw ng Pangulo ang mga insertion o idinagdag na mga mambabata sa pondo ng DPWH na umaabot sa mahigit 288 billion pesos na nagpalobo sa budget ng ahensya ng mahigit 1 trilyong piso. Higit pa yan sa budget para sa edukasyon na batay sa konstitusyon ay dapat paglaanan ng pinakamalaking pondo kada taon. We looked into the big the insertions
in the public works and see which ones are absolutely necessary. And maybe baka yung iba, titignan natin kung talaga bang critical. We'll see. Wala naman daw problema sa Pangulo ang pagtanggal ng BICAM sa halos 75 billion pesos na subsidiya ng gobyerno para sa PhilHealth. May 500 billion pesos daw na reserve funds ang PhilHealth. At kung bibigyan pa ng subsidiya ay matutulog lang ang pondo pwedeng magamit para sa ibang pangangailangan ng mga ahensya. Hindi raw pondo ang problema ng PhilHealth, kundi ang sistema ng kanilang pagproseso ng claims. Dahil ang katotohanan dyan ay, kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. May kapangyarihan ng Pangulo na i-veto o ipatanggal ang ilang partikular na probisyon ng pambansang budget. Pero hindi na raw balak ng Pangulo na gamitin ang kapangyarihang ito at bagkus ay nagkakaroon na ng diskusyon ang liderato ng Kamara at Senado at tiwala siyang may sasapinal at mapipirmahan niya ang budget bago magpasko. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nahulihan ng 15 milyong pisong halaga ng shabu ang Chinese national na pinagkukunan umano ng maliliit na tulak sa area ng Kamanava. Ang suspect inaalam din kung galing sa Pogo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hindi nakapalag ang Chinese national na target ang buy-bust operation sa Road 10 Navotas. Pasado 6 kaninang umaga, napin-down siya ng mga pulis matapos umanong mabilhan ng iligal na droga. Hinuli rin ang kinakasama niya. Nakuha sa kanila ang mahigit 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 15 million pesos. Na-recover din ang ginamit nilang sasakyan. Kung hindi natin na sakote ito, sigurado di-distribute pa ito. Ayon sa Navotas Police, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa confidential informant hinggil sa gawain ng suspect. High-value individual kung ituring ng Navotas Police ang nahuling Chinese national. Posible raw kasing siya ang pinagkukunan ng droga ng mga street-level pusher na nagbebenta sa Kamanava area. Is ongoing pa, ma'am. Hindi namin masasagot sa ngayon. Posibleng hindi lang din daw sa bentahan ng droga sangkot ang suspect. Kung may alam siya sa produce or yung pagmamanufacture nitong drugs based on pictures na nakuha namin sa kanyang cellphone. May mga pinapatuyo silang mga product na pwede nilang i-market. Inaalam din kung galing siya sa Pogo. Malamang may shifting at umiiba na sila ng galawan. Itinanggi ng suspect na dati siya nagtatrabaho sa Pogo. Wala ring tugon ang kanyang kinakasama nang kunan namin ng pahayag hinggil sa aligasyon ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Good news naman sa mga habol ng Christmas shopping sa Green Hills dahil may binuksang connector road para mas mapadali ang biyahe papasok at palabas ng San Juan. Nakatutok si Chino Gaston. Ramdam na ang Christmas rush, 9 na araw bago ang Pasko. Pero inaasahang bibigat pa ang traffic pagdating ng Biyernes at huling weekend bago ang Pasko. Araw ng last-minute shopping at uwian papuntang probinsya. Dahil dito, nagtalaga na ang MMDA ng enforcer sa mga lugar, malapit sa malls at mga pamilihan. Araw-araw na ang problema ng traffic sa Metro Manila. Pero mas nadarama ang problemang ito tuwing panahon ng Kapaskuhan kapag dagsa ang mga tao sa mga mall at pamilihan para sa kanilang Christmas shopping. Isa sa mga dinarayong lugar tuwing Kapaskuhan ang Green Hills sa San Juan. Ngayong taon, mas mabilis na raw makakarating dito dahil sa Green Hills West Crame Connector Road na binuksan kaninang umaga. Dahil dito, hindi na kailangang dumaan ng EDSA at Ortigas para makapunta at makaalis ng Green Hills. May inilunsad din kaninang e-trike transport system sa lungsod na libre ang sakay hanggang December 31. Napakalaking epekto po nito sa ikaluluwag ng traffic dahil instead nga po umiikot ang mga sasakyan,
nagsasama-sama, madedecongest po, lalong-lalo na po yung sa Green Hills area. Timely po ito dahil alam naman po natin tuwing Kapaskuhan, napakarami pong namimili sa Green Hills. Bukod sa bagong bukas na Connector Road, layon ding makatulong ngayong holiday rush ang pinalawig na oras ng operasyon ng mga tren simula ngayong araw. 24 oras na rin ang magiging takbo ngayong holiday season ng mga bus sa EDSA Carousel. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatuto. 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Stronger than ever ang friendship ni na David Licauco at Dennis Trillo dahil sa naging trip nila to Japan. At ngayong nagbabalik na siya sa Pilipinas, ano kaya ang holiday plans ng pambansang Ginoo? Makichika kay Lars Santiago. Nakatakas na ang karakter ni David Licauco na si Hiroshi sa Pulang Araw. Pero mas kaabang-abang pa raw ang mga mangyayari sa Kapuso family drama. Yung how he will fight for Adelina, I think number 1. Number 2 also yung mga kung magiging hero ba ako or hindi, if mamatay ba ako or hindi, di ba? Kasi again, it's war and anybody could die, di ba? So yun yung kailangan nilang abangan. Recently lang, magkasamang nagbigay ng good vibes sina David at Dennis Trillo sa Japan. Sobrang na-enjoy raw ni David ang pagsasama nila roon. Fun, honestly. I got to bond with Dennis. I got to talk to him sa plane. Wala nga daw siyang tulog pero nag-end up kami nag-usap ng buong plane ride papuntang Japan. Kaya nakakatawa, learned a lot from him and honestly, like Dennis is such a good guy. Someone I look up to talaga. And he also taught me to do content creation. Hangang-hanga rin nga raw si David sa mga ginawa nilang content na pinusuan ng netizens. Ngayong nakabalik na ng Pinas si David, getting ready na siya para sa holiday celebration kasama ang pamilya. I'm going to Bulasin with my family on the 24 to 26. Yeah. And then for the New Year's, I think I'm going back to Bicol, to my lola's province, hopefully. And sa end of January, I'm going to Hong Kong. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.